You may be seated. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Narinig natin kanina sa mabuting balita, you foolish ones, kayong mga hangal. Bakit ninyo pinapahalagahan ang mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga? Pero pagkatapos nun, sinabi ni Jesus, pero, woe to you, kahabag-habag, kalunos-lunos, dahil ginagawa niyo mga bagay na hindi ninyo alam kung ano yung ibig sabihin nito at patuloy niyong ginagawa. Pagkatapos nito, mayroon pang humirit na dalubhasa sa kautusan. At ito yung isa sa mga malungkot na katotohanan sa buhay natin na mali na ang ginagawa natin, pero binibigyan pa rin natin ng katwiran. Hindi na nga tayo gumagawa ng tama, pero binibigyan pa rin natin ng katwiran. Magandang pagnilayan dahil araw-araw nandito tayo. Tayo po ay nagbimisa, may mga ritual tayong ginagawa. Pero nawa hindi maiwan sa mga ginagawa natin at hindi natin panghawakan yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na tayo ay nagsisimba, nagdarasal, naglilingkod, nagbibigay ng handog. Pero hindi nito binago ang puso natin at ang ating buhay. Hindi masama ang ritual. Pero nawa sa ating paggawa, alam natin na kaya natin ito ginagawa dahil mahal natin ang Diyos at alam natin na babaguhin tayo, babaguhin ang ating buhay ng mga ginagawa natin. Dahil alam natin kung ano ang kahulugan nito. Magandang pagnilayan yung mabuting balita nung linggo na binigyan ng pagkakataon na makakita si Bartimeo. Pero sa sinabi ni Bartimeo, sinabi niya na, Panginoon, maawa ka, Kristo, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Inuulit natin at sinasalamin natin tuwing linggo yung mga kataga na yon. Pero ano bang ibig sabihin nun? Nagkaroon po tayo ng liturgical summit. At isa sa mga tanong, ito yung naging isa sa mga tanong. Hindi ko minamaliit o dinidiscriminate o sinasabing mali yung tanong, pero magandang pagnilayan yung tanong. At ang tanong ay, bakit kailangan ka pang humingi ng tawad sa Diyos pagkatapos mong humingi ng kapatawaran? Dahil makikita naman natin sa misa natin yung pagkakaayos at sunod-sunod. Dahil una ay tayo po ay luluhod, hihingi tayo ng kapatawaran, confession of sin. Tapos tatayo ang celebrant upang magbigay ng kapatawaran. Tapos, harap uli siya sa altar at sasabihin, Panginoon, maawa ka. Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy. So, ang tanong, hindi ba masyadong paulit-ulit? O hindi ba redundant yung term nung nagtanong? Pero nawa maunawaan natin, nawa makita natin yung tunay na kahulugan. Una, si Bartimeo ay bulag. Hindi niya nakikita, walang nakikita. At sa tagal marahil lang kanyang ibinuhay na siya ay bulag, nais niyang magbago. Kaya siya ay sumigaw na tanging si Jesus lang ang makakapagbigay ng pag-asa at makakapagbigay sa kanya ng kakayahan na makakita. Kaya siya sumigaw ng, Panginoon, maawa ka.
humihingi siya ng habag. Ayoko nang mabuhay sa dilim, ayoko nang mabuhay na nandito lang ako, nanlilimos, ayoko nang mabuhay na walang nagagawa o kung may magawa man ako, kadalasan maraming mali dahil wala akong makita. Ayoko nang mabuhay na nasa isang lugar, gusto kong makarating sa isang lugar. So pagbabago, gusto ko nang magbago. So iyon ang dahilan kung bakit humihingi ng awa si Bartimeo. At yun din ang dahilan kung bakit tayo humihingi ng awa pagkatapos nating matanggap ang kapatawaran. Nakita natin kung ano yung kasalanan natin, pinatawad tayo sa kasalanan natin. Palagi kong sinasabi, kung pinatawad tayo, ano na? Gusto ba nating bumalik sa kasalanan natin? Gusto ba nating bumalik sa pagkukulang natin? Hindi. Humingi tayo ng awa upang baguhin tayo ng Diyos. Hindi ko alam kung napanood nyo medyo nag-viral to ng konti. Sa FB Harrison, malapit sa Libertad, sa Meralco, merong squatters area. Ilang buwan na yung nakaraan, tinanggal sila. So nagkaroon ng kaguluhan, yun yung na-video Nagkaroon ng batuhan ng bote, batuhan laban sa mga pulis, ilang araw na nagbantay yung mga SWAT, tsaka yung pulis, tsaka yung riot squad dahil pinapaalis na yung squatter. Yung karamihan sa kanila umalis, pero yung karamihan, may mga natira, marami-rami rin. At nung linggo na yon, merong isang pagkakataon na nakausap ko yung nakakwentuhan ko yung mga social worker ng mga barangay. So, isa dun sa social worker, yung naka-assign dun sa squatter na yon. Barangay 24 siguro, hindi ko matandaan. At tinanong ko, kamusta na po yung mga squatter? Saan po sila dinala? Sabi sa akin, Father, meron silang relocation. Libreng sasakyan para dalhin kung ano gusto nilang dalhin. At saka 2 beses na silang binayaran. Sabi, ang laki nga nung ibinayad nung may-ari ng lupa. So, iba pa yung bayad pag meron kang pangkabuhayan na business na nandun. 3 lang naman yung business na nandun. Sari-sari store, junk shop, vulcanizing. So, mas malaki daw yung binayad doon. 2 beses. Pero ayaw pa rin nilang umalis. At yung malungkot doon, hindi lahat nung nakatira doon talaga nakatira. Ibig sabihin, ginagamit lang yung lugar na yon para sabihin na doon sila nakatira. Dahil may mga tao, individual, na nakatira lang sa kalsada, pero pag oras na, muli hindi ko minamaliit, hindi natin dinidiscriminate, pag oras na ng payout, bumabalik sila doon. Ibig sabihin, pag may ayuda, bumabalik sila para kuwain, sasabihin na dito sila nakatira. So makikita natin na hindi nagkulang yung gobyerno. Hindi po ako tumatakbong mayor tsaka konsehal. Hindi nagkulang, sabi ng social worker. Buwan-buwan merong financial assistance. Pero meron pa rin mga ilan na hanggang ngayon, nandun pa rin, nakatira sa sidewalk. Tuwing umuulan, naglalagay sila ng trapal, palipat-lipat sila. Minsan, nandun sila sa Alphamart, kung saan man. At ito yung madalas nating nangyayari sa buhay natin, na tayo ay humihingi ng awa dahil may pangangailangan tayong material na bagay. Hindi po masama yun. Pero kung hanggang dun lang ang ating paghingi ng awa,
pwede tayong kalunos-lunos tayo. Dahil ibinibigay sa atin ang awa at grasya upang tayo ay magbago. Kailangan nating makibahagi, participate, makibahagi sa grasya ng Diyos. Yung mga tao na yon, na binibigyan ng pagkakataon para magbago yung buhay nila. Hindi dahil hindi magandang tingnan yung bahay nila. Hindi rin naman talaga magandang tingnan maraming squatter. Pero hindi naman yun talaga ang tunay na dahilan na gustong mabago ang buhay nila. Kaya binigyan sila ng panimulang pera. Pero kung hindi tayo makikibahagi at patuloy tayong, kasi yun nga yung sinabi ng social worker, Father, ayaw talaga magbago. Kasi makikita mo naman, hindi naman talaga yung mga nangihingi, hindi naman talaga mukhang kawawa. Ako nga nakikita ko yung isang sinabi niya Father, yung isa taga-Protasio. Palagay ko nakikita niyo, kilala ko yun. Mas malaki pa sa akin mas mataba pa sa akin Sabi ko, sa loob-loob ko, ito ba talaga yung naghihikahos at nagugutom araw-araw? Mas mataba pa sa akin. Pero, ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya at tayo ay humihingi ng awa, hindi lang dahil may mga pangangailangan tayo, pero humihingi tayo ng awa dahil meron tayong pagnanasa na magbago, pero sa sarili natin, hindi natin kaya. Kailangan natin ang Panginoon, kailangan natin ang kanyang kalakasan at kakayanan. At nawa makita natin ito. Dahil minsan pag hindi natin nakita, hindi natin malalaman, hindi natin alam, hindi tayo makikibahagi. Kaya nga yung unang pagbasa ng linggo, sinabi doon na, lipulin mo ang Israel mula sa kanluran. Ililigtas ko sila. Isama mo yung mga bulag, mga pipe, mga pilay, mga bingi, yung mga ina na mga nganak na at mga buntis. Bakit kaya? Sabi ko, kasi walang may iwan. Lahat. Pero kailangan makita natin at makibahagi tayo. Yun yung minsan ang nawawala sa atin. Mahalaga na may mga mata tayo na nakakakita. Pero mas mahalaga na meron tayong pagtanaw. Sa English, vision. Pagtanaw. Makita kung ano ang pangako ng Diyos sa atin. At may mga bagay na hindi natin nakikita. Kinukwento ko nga nung mga bata pa tayo. Wala pa naman yung Mall of Asia nung unang panahon, ang Boulevard, Rojas Boulevard, ang pangalan niyan, Dewey Boulevard. Pagkatapos niyan, dagat. Hindi ko alam kung nakikita niyo yan, pero yung mga kabataan, alam yan. Malinis ang dagat noon. Mas maganda pa noon sa Dolomite Beach, yung dagat noon. Parang resort yan na mga tao. Pero, nung panahon na yon, hindi natin nakita at napangarap at ni sa panaginip, hindi natin nakita na magkakaroon pala dyan ng malaking mall. At puro condominium at puro mall. Yun ang ibig sabihin nung pagtanaw. Na nawa makita natin ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Meron tayong pagtanaw ng kanyang pagliligtas. Meron tayong pagtanaw ng kanyang mga pangako at pangarap sa buhay natin. At kung makita man natin ito, at kailangang makita natin to, nawa
mabago tayo nito, mabago ang ating puso. Dahil kung hindi tayo mababago nito, mas malaki yung pananagutan natin sa ating Panginoon, katulad ng mga Pariseo. Huwag nating sabihin, Father, hindi tayo yan. Kristiyano na tayo eh. Hindi. Kung nakita na natin kung ano ang kakulangan natin, kung nakita na natin kung ano ang dapat nating baguhin, at hindi natin binago, kalunos-lunos tayo. Kung pinapahalagahan natin yung mga bagay na hindi masyadong mahalaga sa buhay natin, mga hangal tayo. At mas malaki ang ating pananagutan sa Diyos. So muli, sa ating pagninilay, na nawa maunawaan natin kung bakit tayo humihingi ng awa sa Diyos. Dahil nais nating magbago. At kung hindi natin nakikita na kailangan nating magbago, kalunos-lunos tayo. Kasi wala namang perpekto eh. Pero alam nga natin na kailangan nating magbago. Pero hindi naman natin alam kung ano yung babaguhin natin. Ganon din yun. At alam nga natin kung ano yung babaguhin natin, pero ayaw nating baguhin. Para tayong, sabi nga, may nagsulat na nagsabi na ang mga illiterate ng panahon ngayon ay hindi yung mga hindi marunong magbasa at magsulat. Hindi yun ang mga illiterate ngayon. Ang mga illiterate ay mga tao na ayaw matuto, ayaw muling matuto, at ayaw itama ang pagkakamali. Ayaw matutunan kung ano ang tama. At magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng pakikibahagi sa grasya at awa ng Diyos sa ating buhay.